Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat at itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Ngayon ay babasahin ko muna ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Randy. Ang sabi niya, ask lang po Lods, baka pwede mo gawan video yung kung ano ang magandang pang-varnish ng rifle. Nag-varnish kasi ako ng rifle, ginamit ko varnish ng pintuan, parang mas gwapo pa rin yung dalawang bat ng airgun ko na original pa rin. Ang original, salamat po. Okay, sabihin ko sa inyo kung ano talaga ang original na pang-varnish sa mga gun stock. Okay, so bago natin yan at sasabihin ko rin sa inyo ang mga ginagamit andi dito sa harapan natin at iano ko na lang sa inyo ang kung paano ito gamitin. Okay, pero bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 46,100 plus na mga subscribers dahil yan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos. Maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat do sa mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong kayo sa ating revenues. Ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa pang-charity. Hindi pa ako gumawa ng YouTube channel para pansarili kong kita. Inisip ko lamang ito dahil tayo ay may mga tinutulungan na mga estudyante, na mga anak ng single parent na matagal ko na itong ginagawa. Inisip ko na yung gumawa ng YouTube channel para yung kita nito ay sa kanila natin itulong. Kaya maraming salamat do sa mga hindi pa nag-skip ng ads. Sila po ay 6 na mga estudyante na mga anak na single parent. At ngayon din maraming salamat doon sa mga nagpadala naman dito sa ating GCash number. Yan po, huwag po ninyong tawagan yung number na yan para magtanong ng mga pinagbibiling baril. Yan po ay aking anak. Wala po kaming pinagbibiling mga baril o ano pa man. Tawagan ninyo yan kung kayo ay magbibigay ng tulong para sa ating mga beneficiaries. Pwede ninyo siyang i-message para ma-recognize kayo. Kagaya ni Aljon Dating. Maraming salamat sa iyo, Aljon Dating, sa muli mong pagpapadala sa ating GCash number. At ganyan din kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. At maraming salamat din kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Dahil yung huli mong padala ay naibigay natin para sa mga bata na may pang-allowance man lang sila sa kanilang pagpasok at naibili na rin natin sila ng mga school supplies. Kaya maraming salamat sa iyo at ang Panginoon na ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Okay, at punta na tayo dito sa katanungan ni Randy. Okay, kung ang gagamitin mo, iba po talaga yung yung itong mga ginagamit na pang varnish sa mga baril. Sa aking experience, ito ay ginagawa ko no ako nasa Saudi pa. So mga 25 years na akong gumagamit nito. At ito ay kumbaga nung una ay hindi pa rin ito gaano akong bagaman alam ko na ito, meron ako nito, ay yung pag-apply nito ay mahirap din. Ang isang stock ay inaabot ng 1 linggo bago makumpleto. Dahil may mga may mga process yan, hindi lang isang klase yan. So, ang unang-una ninyong gagawin ay gagamit kayo ng mga liha na pangkahoy. So, pipinisin ninyo yan, mag-umpisa kayo sa 200 sa 120. Kikinisin ninyo yan, talagang makinis na makinis. Pagkatapos ay 220, ito mga ganitong lihang ginagamit ko, 220, at ang pangkatapusan kong liha ay 320. Okay, pag yan ay pantay na at nakinis na yan, yan ay pupunasan ninyo at lilinisan. Kailangan yung kung may panghangin kayo, hanginan ninyo, o yung basahan na piniga na basahan, para yung mga alikabok ay wag naman yung basang-basa, para yung mga alikabok ng ay makuha ninyo. Okay, kung gusto ninyo namang kulayan ng brown, ang ginagamit ko diyan ay itong walnut stain, itong pangkulay ko.
walnut stain. Pwede rin magtunaw kayo ng kape. Pwede rin pang ano yun, kung wala kayo nito. Kape. Maganda pang kulay din yun. Parang natural ang kulay nun. Tunawin sa tubig. Ito ay water-based din kasi ito eh. Tapos patuyuin ninyo. Pag napatuyuin ninyo ng mga tatlong oras, pwede ninyong ibilad sa init ng araw para mabilis. Ang susunod dyan ay itong sealer and filler. Itong sealer and filler ay para yung mga pores ng kahoy. Dahil ang kahoy, kung mapapansin ninyo, ay may mga pores yan. Parang balat natin, may mga maliliit na ano yan. Makikita lang natin yan sa mga magnifying glass. May mga malalalim yan. Na yan ang sumisip-sip ng mga varnish. So, a-applyan ko ito ng 2 beses. Okay, 2 beses. May instruction ito kung ilang oras ninyo bago patuyuin. Okay, sa akin ay mga 3 oras. After 3 hours, a-applyan ko ulit ng padalawa. Okay, tapos patutuyuin ko yan ng mga hanggang 4 na oras. Okay, yung pwede ninyong ibilad sa araw. Okay, so pagkatapos ng 4 na oras, ay liliyahin ko yan. Kasi magkakamiron niya ng mga butol-butol eh. Ang pang-apply ko nito ay yung foam. Ang pang-apply ko nito ay yung foam. Yung foam, iniipit ko dito yung foam oh. Kaya ito kumapal na iniipit ko dito yung foam. Nawala na yung foam ko dito eh. Pipiraso ako ng foam. Pagkatapos ay ito, pumipiraso lang ako dito ng foam. Parang ganito. Saglit ha. Kuha tayo dito. Para ano. Ito. Ganito lang. Pipiraso lang ako ng ganyan. Ipiting ko yan dito. DIY lang to. Yan. Ipiting ko yan. At ito ay yan ang igaganong ko sa papantay. Siyempre papantayin mo yan. So 2 beses. Pagkatapos ng 2 beses nitong sealer and filler, patutuyuin mo yan. Pagkatapos ay liliyahin mo nito para malis yung para mapantay na pantay. Pagkatapos ay lilinisin mo ulit yan. Kung may panghangin ka, blower mo, mas maganda para maalis yung mga alikabok. O di kaya yung malinis na basahan na ganito, pigain mo, tapos ay punasan mo para malinis. Tapos patuyuin mo ulit. Pag natuyo yan, ay ito naman true oil. Yan o. True oil. Merong maliit niyan, merong malaki. Ito yung maliit, malaki. Okay? Kung saan nabibili yan, ayan o, Berswood Castle. Yan, ang brand yan. Hindi ko lang alam kung saan yan nabibili sa Pilipinas, pero ito ino-order namin sa Amerika, sa Brownells. Okay, sa Brownells, ito namin binibili. Okay, order yan sa Amerika. Piniship dito yan. So, ang pag-apply nito, ganito din. Okay, sasawsaw ninyo ganon. Maglalagay kayo ng konti sa maliit na lagayan. Sawsaw ninyo. Huwag ninyo idirekta dyan. Pagkatapos ay papantay ninyo. Pantay. Tapos ay patutuyuin ninyo ng mga 4 na oras. Ibilad ninyo. So, pagkatapos nyan ay applyan ulit ninyo pag natuyo. Pag natuyo, apply uli. Hanggang 4 na beses na apply. Okay? Pagkatapos ng 4 na beses na apply nito, pagkatapos 4 na beses na apply nito, siyempre, pagkakatuyo yan, apply, ay liliyahin naman ninyo ng yung pandihan naman sa bakal. Ito. Number 1,000. Itong waterproof na ito. Ito ay waterproof. Number 1,000. Pwede ang number 600.
600 muna nito, 600. To, kasi yung 1,000 ay pang finish na 'yon. 600 nito. Number 600 nito. Pero gagamitan na ninyo ng tubig. Gagamitan na ninyo ng tubig. Ang ginagawa ko diyan ay kumukuha ko ng rubber, flat na rubber, tapos may ganito ako at lilihain ninyo. Okay, ay, ano naman yung pagliha? Pwede rin kamayin ninyo, kamay, ganyan, no? Liha, tubig, may tubig na. May tubig na. Kasi, pag walang tubig, para yung powder na tanggal ay sumasama sa tubig. Kasi pag hindi, yung liha ninyo, saglit lang, hindi na magagamit. So, yan. Ito yung 4 na bisis ko nito. Tapos liha. Pag pantay na yan, patutuyuin ko yan ng overnight. Okay? Patutuyuin ko ng overnight yan at bibilad din sa araw. Pagkatapos, pag natuyo na yan, ito na. Itong spray na ito. Pwede rin hindi na kayo gumamit nito kung kayo ay satisfied na nito. Okay? Pwede rin hindi na kayo gumamit nito kung satisfied na kayo nito. Okay? Kung satisfied na kayo. Pero, pag nalihan na ninyo nito, dapat huwag ninyong paabutin ang paglihan ninyo, huwag ninyong paabutin sa ano. Ang pagliha kasi nito mahirap eh. Pinakamahirap magliha kasi pag naabot yung kahoy, yun ang problema pag naabot yung kahoy. Okay? So, problema yon. So, halimbawa, kung maganda naman ang pagka-apply ninyo nito, pwede ninyong hindi nalihain. Pero ako, nililiha ko. Kung maganda ang pagka-apply ninyo, kung pantay na at satisfied na kayo, pwede na. Pero, yan ay, inaano ko muna nito. Nirarabing compound ko pa yan ito. Ito yung rubbing compound na ginagamit ko naman yan. Rubbing compound. Yung cotton na tela, para kayo nagra-rubbing compound ng kutsi. Yan, para gumanda yung pagkakintab niya. At dalawang klase yan. Ito yung panghuli ko, yung kulay puti. Ito yung ginagamit sa body ng sasakyan ito. Kulay puti itong panghuli ko. Okay? Pag yan ay pagkatapos niyan, halimbawa, pwede na kayong hindi gumamit nito. Pero ito ang pang-finish ko talaga ito. Kung gusto niyo talaga na napakaganda. Ito ang pang-finish spray ito. At pag ito naman ang ginamit ninyo, ito ay 3 beses. 3 times ko ito. First coating, tuyo. Second coating, tuyo. Ang pagpapatuyo nito, may direksyon naman ito eh. Ang pagpapatuyo ko nito ay nasa mga dalawang oras hanggang 3 oras pinapatuyo ko ito. Bilad sa araw. Okay? Pagkatapos ng 3 coating ko nito, kung satisfied na kayo, pwede na ninyong hindi lihahin. Pero once na nilihan ninyo, gagamitan ninyo nito. Kasi lalabo yan, gagamitan nito. Kung pwede na ninyong hindi gamitan nito, kung hindi na ninyo kikinisin pa. Pero ang ginagawa ko, pagkatapos ko gamitan ito, ito. Nandiyan, makikita naman ninyo yan dyan. Pagkatapos kong gamitan ito, ay nililiha ko yan ng 1,000 at 1,200. Itong pangliha na to. Basa ng tubig. Ulitin ko, ingatan ninyong maabot yung kahoy. Pagliliha. Ingatan ninyong maabot yun. Pagkatapos ng pagliha, ay ito. Rubbing compound. Yung rubbing compound ng mga sasakyan kahit anong brand. Okay?
Pagkatapos niyan, ay optional ito, optional ito. Ito, optional ito. A-applyan ko naman ito. Ang pag-apply din yan, ilalagay mo sa basahan at apply mong ganon. Babasay mo. Para ka rin nagra-rubbing compound. Pero hindi na masyadong madiin. Rubbing compound. Yan. So, pagkatapos niyan, ay pwede mong gamitan itong wax. Ito. So, masyadong maraming proseso ako pag gumawa niyan. Talagang kung gusto niyo ng professional na na finish at makikita papakita ko sa inyo yung video kung kagaano kaganda yung pagpe-finish ko. So ayan ang ito na. Ito ay para yung inyong mga fingerprint mark ay hindi pag hinawakan ninyo kasi parang bubog ang kintab nito eh. Hindi magbabakat yung inyong kamay. At napakagandang hawakan ito. So ayan, ang ko, dahil hiniling mo, Randy, kung paano ang pag-apply ko, ay iba naman yung pang-furniture. Iba yung pang-furniture talaga. Ito talaga ay pang-professional gun stock maker to. At ito ay binabayaran. Dito ako kumikita ng ito ang bread and butter ko. Yung mga nagpapagawa sa akin ito. Pero ito ay umaabot sa akin ng 1 linggo. 5 araw, pinakamabilisan kung maganda ang pagka-dryer. At gumagamit ako dito ng dryer, dryer. Kasi may temperature akong sinusunod. Pero pwede naman ninyo itong ibilad sa araw. Wag lang niyo ilalagay dun sa may maalikabukan. Dahil pag dinikitan ng alikabok, yun ang magiging problema. So ayan, sana may natutunan kayo. Talagang ibinibigay ko na lahat sa inyo ng mga sikreto ko. Okay? Iba naman iba talaga yung pang pintura at pag ito ay na-perfect ninyo at ay magandang resulta nito. Sabihin ko sa inyo na ito ang pinagkakitaan ko dito na bread and butter ko. Dahil alam na mga Arabo pagka may kaunting gas, kaunting tama yan, ayaw nila nung ganon. So yan, at babasahin ko lamang yung ating community spotlight ngayon. Kung mga sino na ang mga nasa natin. Community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, nandito pa rin si Randy. Yan, yung nagtanong sa atin. At meron kaya ko sinagot yan. Yung tanong na yan dahil perfect ang iyong attendance. 100 plus. Mabuhay ka. Okay, shout out din kay _geographic. _geographic. Meron kang 19 engagement. At shout out din kay Tommy Aparazzi. Meron ka ring perfect 100 plus na engagement. At shout out din kay Gino Team Delta Angel. Meron kang 3 engagement. At shout out din kay Norman Paul. Kay Ming 77. Meron kang 52 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa aming bayan, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burgers dyan. Doon sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa pagmamanage ng aking anak, itinayo dyan yung aking anak na bunso na si Elmer Jr. Itinayo dyan yung Papa Burgers. At sa halagang 40 pesos, buy one take one, Papa Burger kayo sa sarap. At marami pang ibang produkto dyan na talagang masasarap na pagkain. At maraming salamat sa inyo. Papa Burger kayo sa sarap. God bless us all. Thank you very much.